Para nakakatamad yan, babasahin mo lahat yan. Kargahan mo yung gamit mo. Hello kapatid, i-back mo na yung camera mo, ibalik mo, iharap mo sa harap ng mukha mo. Yan. Okay. Ayan. Yan. Oh, ayan. Sino si Pinito de Diyos? Ang Pinito de Diyos, ano siya, yung ang papel niya sa lupa, sa dagat. Ay yung hari sa dagat. Pag, kasi patuloy yan sila eh, hindi ko Diyos luha, hangin, tubig. Yan ang, yung nandun yung sa testamento ng Tetragrammaton. Ang hindi nila alam, yan si Infinito de Diyos, ay yan ay tinakwil ng espiritual ng mundo. Kung napapansin mo, di ba mayroong mga antingero na andun sa mga lagusan, nagdadasal? Oo, ito, paraw. Oo, kasi ano nila kinukuha ang kapangyarihan nila? Nagakarga sila ng lakas. Tutok mo, tutok. Yan. Grabe. Atras konti, camera atras. Para makita ka buha. Yan. Ang dami. Sige, tutok ha, pundo. Ang pangyarihan ni Pinito de Diyos. Sige, inumin mo. Aga. Lunok, pasok. Pasok. 5 4 3 2 1. Pakiramdaman mo. Init ko na. Uminit? Uminit? Yung bigat mo, nawala. Ilapit mo yung mic mo, hindi ko marinig. Parang may hangin dito na. Sige, sabihin mo kung ano yung kaibahan. At ngayon, Magandang pakiramdam. Parang hindi na, kumbaga, hindi magulo. Parang sarap. sarap sa pakiramdam ngayon. Gabi, pasensya hindi ko nasagot agad kasi mayroon ding nagpapagamot sa akin. Mayroon ding nagsuko ng mga gamit. Kaya hindi ko muna nasagot yung tawag mo. O anong makuha natin? Kapatid, anong maitulong natin? Tanong ko lang, paano ba makasali dyan? Okay. Kung gusto mong maging Trismundo, mayroon tayong batas ng Trismundo na sinusunod. Unang-una sa lahat, kukuha ka po ng barangay clearance. Kailangan latest update yung yung barangay clearance. Kailangan bagong-bago na kinuha. Kailangan nakasil. Nakatempered. Ngayon, pagkatapos niyan, sisindan ka namin ng 2 form at pipilapan mo yan. Matapos mo siyang pilapan, lalagyan mo ng 2x2 picture sa itaas at ipapa-LBC mo yan sa amin ang mga requirements mo. Yan yung unang gagawin mo kung gusto kang pumasok bilang isang Trismundo. Pangalawa,
ikaw man ay galing ng Antingiro, kung gusto mong pumasok ng Trismundo, iwaksi mo na ang pagiging Antingiro mo. Dahil marami nang sumubok sa Trismundo ay hindi sila nagtagal. Sila ay kusa ding umaalis. Bakit? Pag nasa Trismundo ka na, ikaw ay isang Antingiro at pinagsabay mo ang pagiging Antingiro mo at ang Trismundo, ang kapangyarihan ng Trismundo ay hindi mo magagamit. Kailanman hindi mo siya magagamit. Kaya yung iba magsasabi na yung natanggal na sa Trismundo, galing na ako dyan sa Trismundo. Walang kapangyarihan yan. Alam na alam ko yung mga estilo nila. Siyempre, ang mga taong walang kaalam-alam, ganun talaga yung sasabihin nila. Kasi nga, pinagsama nila ang kapangyarihan ng Antingiro. Ngayon, yung iba naman ding natanggal at magsasabi na wala namang kapangyarihan akong nakuhaan dyan. Nalalaman, puro lang yan mga kukunwari lang yan nila. Kasi, yan din yung mga tao nga nagakunwari sa loob ng Trismundo. Ang gusto lang nila ay mahirap na magbitaw ng salita. Kumbaga, sila yung anay dyan sa loob ng Trismundo. Ngayon, tinakwil na nga ng Trismundo. Kumbaga, sa madaling salita, basura na nga sa Trismundo, kinukuha pa sa iba ang mga basura. Kaya nakakatawa na lang isipin na ang mga basura ng Trismundo ay kinukuha pa nila. Hindi man lang nila iniisip. Siyempre, bakit nga ba ikaw ay nagagalit sa Trismundo? Kasi natanggal ka eh. Kung hindi ka natanggal sa Trismundo, hindi ka naman magbibitaw ng salita ng mga masasakit. Ganun lang yan. Ngayon, kung ikaw ay papasok sa Trismundo, kailangan magiging handa ka sa mga salita, sa mga kasama mo, sa mga pamilya mo. Ikaw ay kinukutya, lahat tanggap mo yan. Kasi, si Espiritu de Diyos, hahanap ng paraan yan para hihilain ka yan pababa. Kung kailan naandito ka na, natagpuan mo na ang totoo, maraming mga salita dyan sa isip mo na wag dyan, hindi yan tunay, hindi yan totoo. Ayan, basta maraming sasabihin sa'yo kasi hihilain ka yan nila pababa. Ngayon, nasa sa iyo naman ang desisyon na yan eh. Nasa iyo lahat ang choice, wala sa amin. At ikaw mismo ang makapag-desisyon yan kung anong gusto mong landas na pupuntahan. Ngayon, kung ikaw ay mayroong isang salita at may panindigan, tutuparin mo ang sinasabi mo bago ka pumasok sa Trismundo. Pag andun ka na sa Trismundo, kahit anong pagsubok man na dumating sa buhay mo, wala silang karapatan na pagsabihan ka, pangungutyain, at ikaw lang mismo ang makapag-desisyon yan sa sarili mo. Siyempre, ang iisipin mo, wala akong pakialam sa inyo, dito lang ako sa Trismundo. Kasi, hindi naman sila mag-aano sa buhay mo eh, sa spiritual mo eh, kundi ang Trismundo. Kasi, ako talaga aaminin ko sa iyo ha, 2 buwan talaga ako hindi naniwala sa Trismundo. Pero nung dumating ang panahon, nalaman ko sa loob ng Trismundo, ito na pala ang tunay. Yung mga sinasabi ng mga baser ko, nangyari na yan sa akin. Ako mismo din, nagsasalita sa isip ko niyan. Pero, lahat ng mga sinabi ko, ako lang pala ang kakain sa mga sinasabi ko. Nagkakamali pala ako ng paghusga sa Trismundo. Kaya, andito ako hanggang ngayon, tumatayo, nakatindig ang 2 paa ko. Kahit marami ng pangungutya sa akin sa social media, wala akong pakialam dahil hindi sila ang magliligtas sa espiritual ko, kundi ang pangatlong isinugo dito sa mundong may buhay. Wala akong pakialam sa mga taong pilit nilang ibagsak ang pagkatao ko. Pilit nilang ibagsak ang Trismundo. Lagi nilang kinukutya ang Trismundo, Hilario. Wala akong pakialam sa mga sinasabi nila.
tatayo ako, titindig ako bilang isang totoong tapat dito sa loob ng Trismundo. Kaya, kung ikaw man, kung gusto mo mang pumasok bilang isang Trismundo, siguraduhin mo ay ikaw ay handa dahil marami kang mga pagsubok na dumating sa buhay. Kailangan tanggap mo sa isip mo, tanggap mo sa puso mo, tanggap mo sa diwa mo. Ang Trismundo ay may isang salita. Hindi binabali ang salita mo, kundi tinutupad. Hindi ngawa lang na ngawa, dapat ginagawa. Kaya kung ikaw man ay gusto mong maging Trismundo, ang sinasabi ko sa'yo, yan ay gagawin mo. Pero bago ka man pumasok sa Trismundo, alamin mo kung ano ang Trismundo. Alamin mo kung ano yung pinasukan ko. Tama ba ito? Dapat pag-iisipan mo. Ngayon, kung ikaw ay totoong-totoo ka, lahat ng naririnig mo o nakikita mo na pangungutya sa Trismundo ay wala silang pakialam sa'yo. At ganon din si Jesus. Bago nakilala si Jesus, dumaranas din ng pangungutya at masasakit na mga salita. Ngayon, sabi nila, bakit ikukumpara na si Jesus? Si Jesus ay may himala, nakapagpabuhay ng tao. Si Hilario, ano bang nagawa? Nakapagpabuhay ba ng tao? Wala. Mali. Ang kwento ni Jesucristo, pinapaganda lang. Pinapaganda ang kwento para matatakot ang mga tao. Ang sabi nila, makapangyarihan daw si Jesucristo. Ngayon, nung binabasbasan si Jesucristo, sino ba ang nagbasbas sa kanya? Di ba si Juan Bautista? Sa tubig? Oh. Bakit sinasabi nila na mas makapangyarihan si Jesucristo? Yun pala si Juan Bautista lang ang nagbasbas sa kanya. O dyan pa lang ay conflict na. Si Hilario, tulad ng mga nakikita natin sa social media na ang mga tao na ginagamot ng mga antingero ay nakakalakad. Yung mga hindi nakakalakad, nakakalakad. Yung mga may sakit, ang bilis gumaling. Tulad ng sabi ni Hilario, ang lahat ng yan, isang hawak ko lang yan. Kaya kong gawin yan. Ang hindi makakalakad, papalakarin ko. Kaya kong gawin yan. Pero, hindi niya ginawa dahil ang mga tao, pag nagkaroon ng karamdaman, lalapit yan sa'yo para magpagaling sa karamdaman mo. Ngayon, pag gumaling na yung karamdaman niya, ano ang kasunod? Babalik sa dating ginagawa, babalik kung ano mang ginagawa niya. Ngayon, kung ganyan si Agos, ang mahal na Agos, yung pangatlong isinugo na gagamutin niya agad, paano kikilanin ang totoong nagbibigay buhay dito sa mundong may buhay? Kasi ang mga tao, lalapit lang yan sa'yo para gumaling at hindi kikilanin ang totoong nagbibigay buhay dito sa mundong may buhay. Kaya yan ang ayaw ng pangatlong isinugo na gamutin ang mga taong hindi nakakalakad kasi hindi sila kumikilala sa totoong nagbibigay buhay. Lalapit lang yan sa'yo para magpagaling at gumaling, babalik sa dating ginagawa. Pero pag ikaw ay kumikilala sa totoong nagbibigay buhay, unti-unti kang gumagaling sa karamdaman mo. Ang lahat ng yan, maraming mga karamdaman dito sa loob ng Trismundo. May mga cancer sa didi, stage 4, inaayawan na ng doktor. Ngayon, sa kasalukuyan niya, pagaling na siya. Hindi niya mismo pagalingin agad-agad. Kailangan mo muna magtiis sa karamdaman mo hanggang sa gumaling ka. Dapat paghirapan mo. Dahil kung ikaw ay totoong kumikilala ka sa totoong nagbibigay buhay,
gagaling ka at magtitiis ka. Kaya yan yung ayaw ng mahal na Agos kasi ayaw niyang pinipilahan siya na hindi naman kumikilala. Ang gusto lang nila ay magpagamot at nang gumaling ay babalik sa dating ginagawa. Pero hindi sila kumikilala sa totoong nagbibigay buhay dito sa mundong may buhay.